sinabing storm, pasok sa isipan natin, bagyo, no, unos. Pero sa buhay nating lahat, maaari pong ito yung mga pagdadaanan ng tao, no? Problema, no? Hardship in life. And how come, no? And how to develop faith. Amen? Habang ikaw ay nakakaranas ng storm, nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Amen? Praise the Lord and glory to God. Calmness. And ang title po na binigay ng Panginoon, Calmness in the midst of the storm through faith. Amen. Ang atin pong Bible verse ngayong araw na ito ay from Marcos chapter 4 verse 30 to 40. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, what are the things that we can do about it? Kung tayo po ay humaharap sa problema o may kinakaharap tayong problema, how to develop faith kung may kinakaharap kang pagsubok o problema. And how and what are the things we can do about it when you are in the midst of hardship in life? Who we can turn to? No? Sino ba ang malalapitan natin sa mga ganitong pagkakataon? Paano ka mananatiling kalmado na sa kabila ng nahaharap ka, no, sa malaking pagsubok? O kung imaginein mo yung life nitong mga disipulo na ito na nakasakay sa bangka, na hinahampas ng malalaking alon ang kanilang sinasakyan na bangka, na sinasamahan pa ng malakas na hangin. Amen? So, basahin po natin. Amen? O babasahin ko na lang. Kung meron po kayong Bible, pwede nyo po akong samahan. And kung wala naman po, pwede po kayong kumuha ng papel at ballpen. And isulat po natin itong Bible verse na ito. Amen? Marcos chapter 4 verse 35 to 40. And sabi po dito, kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan nila ang mga tao at naglayag sakay ng bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang bumagyo ng napakalakas. Hinampas sa malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga alagad niya at sinabi sa kanya, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon siya at inutusan ng hangin, tigil, at sinabihan ang lawa, kumalma ka. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang mga alon. Tinanong niya ang mga alagad niya, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, no, nakita po natin dito na yung normal reaction ng tao na humaharap sa sitwasyon, no, na ganito. And kung ikaw yung nasa sa ganitong sitwasyon o pagkakataon, maaaring makaramdam ka din ng kaba, ng takot, pag-aalala o pagkabagabag when you face trials and hardships in life. You can question yourself, kaya ko ba ito? Or maybe you will be burdened. No? Parang kasi sa sarili mo maaaring kumuha ka ng timba at ilalabas mo yung tubig na pumapasok dun sa bangka, ibabalik mo dun sa dagat. Pero ano pong nangyayari, di ba? Ibabalik din ito ng hangin. No? Sabi nga nila kay Jesus Christ, hindi, baliwala lang ba sa'yo to? Si Jesus Christ pa ang tinanong nila, no? So,
Praise God and glory to God sa salita ng Diyos. And how to develop faith in the midst of the storm? Paano nga ba madidevelop yung faith natin kung tayo ay nandun sa kalagitnaan ng pagsubok? Humaharap sa mga pagsubok sa buhay natin. Pagsubok, maaaring family problem, relations, no? Boyfriend, girlfriend relationship, husband and wife relationship. Amen? Praise the Lord and glory to God. And, meron po tayong kapatid na talagang years na nagkaroon po ng sigalot, no, sa buhay nilang mag-asawa. But glory to God, nagkaroon po ng kaayusan muli, no, na kung titingnan mo ang kanilang buhay na parang sa tao, baka wala ng pag-asa na magkabalikan o maging maayos. But through the prayer of the righteous people and being a faithful servant of God, God answers the prayer at maayos po sila ngayon. Glory to God. Amen? Praise God. Sabi ng Diyos, meron pong ilang, hindi ko alam, isa, dalawa, tatlo, apat lang po na maaring magawa or magamit para po patuloy na ma-develop ang faith or pananampalataya natin sa Panginoon sa kabila po ng mga pagsubok na iyan. Amen. So, ibinigay po ng Panginoon ang salita niya. Amen. Sabi ng Panginoon, have I not commanded you, be courageous, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you for wherever you go. Amen. Be courageous. Ang una po ay ang maging huwag kang madi-discourage, huwag kang panghihinaan ng loob. Nais ng Diyos, hindi tayo panghinaan ng loob dahil anuman ang mangyari ay kasama mo siya. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ito po ay matatagpuan po natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Amen. Natural, no? Sabi ko nga kanina, natural na magpanik. When the time they experience the strong wind and storm. Kahit nga tayo, nasa bahay lang tayo, di ba? Pag humampas na, o may bagyo, humampas ang malakas na hangin, no? Hindi tayo kampante. Nababagabag tayo. May takot tayo sa puso natin, may kaba tayo. Sila pa ba na nasa kalagitnaan ng lawa or ng dagat? Or ang pagkakasabi po kasi sa Bible is lawa. Amen. Nandun sa kalagitnaan, biglang may ganitong sitwasyon. Mapayapa ang lahat, no? Banayad. Tapos sabi po dun sa salita ng Panginoon, biglang, no? It's sudden na may ganoong pangyayari. Amen. Ang buhay ng mananampalataya ay hindi po madali. Hindi po laging masaya lang, hindi po laging banayad ang lahat. Amen. Bilang isang mananampalataya o tinawag ng Diyos, marami po tayong pagdadaanan. Maraming pagsubok na kakaharapin. No? Even non-believers, they experience, pero mas marami po na mananampalataya ay, meron nga nagtanong sa akin, sabi niya, bakit ganun? Bakit kapag lumalapit ako sa Diyos, bakit nagkakaroon ako ng problema? Bakit parang ang daming dumadating na pagsubok sa buhay ko? At
ang naisagot ko lang po sa kanya, kasi iskim yan ng kalaban. Ayaw na ayaw ng kalaban, no? Ayaw na ayaw ni Satanas na tayo po ay lumalapit sa Panginoon or malalapit sa Panginoon. Amen? Ayaw po ni Satanas yan. Kaya gagawa siya ng paraan para po tayo o ng hadlang upang ang tao ay maagaw, no, sa Panginoon. Amen. Ang buhay naman ng mananampalataya ay hindi madali. So what to do? Ano ang kailangan nating gawin? Ano ba dapat? Imagine po natin kasama nila si Jesus na kampanteng natutulog sa kabila ng unos. The boat is going to sink, kaya ginising nila si Jesus. Amen? Maaari na silang malunod. Sabi niya, Guru, malulunod na tayo, baliwala lang ba ito sa inyo? Did you ever ask yourself or the Lord na kapag may kinakaharap kang problema, sinasabi mo ba ito sa Panginoon na baliwala lang ba sa'yo ito or baliwala ba ako sa'yo? Diba? Okay. First, hindi po tayo baliwala sa Panginoon. No? Hindi tayo baliwala kay Jesus. Pinakikita dito na hindi makukuha sa pagkataranta at takot ang lahat. Alam ni Jesus, hindi sila lulubog. Bakit? Kasama siya eh. Di ba sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Wherever you go, kasama natin siya. No? Napaka-bless nila nitong mga disipulo na to. Kasi mismo doon sa bangka, kasama mo, nakahiga doon si Jesus Christ. Amen? Praise the Lord and glory to God. Hindi po baliwala sa Panginoon ang lahat. Kasama nila ang Panginoon. Amen? Na napakakalmado. No? Yung calmness ni Jesus Christ in the midst of the storm. Makita mo, sabi po kasi doon sa salita ng Panginoon na nakaunan pa siya. So, you can imagine paano siyang nakaunan, no? Kung paano siyang napakakalma at napakarelax during the storm. Amen? Alam ng mga disipulo na wala silang magagawa. Hindi nila kaya kung sila lang. Alam nila talaga. Kaya lumapit na sila sa Panginoong Jesus. Not knowing, hindi pa nila alam kung ano ang magagawa ng Panginoong Jesus that time. Basta lumapit sila sa Panginoon. Not knowing that Jesus, and that what Jesus can do. But as their leader, simunod sila or as follower nitong leader na ito, lumapit sila kay Jesus at maski sila namangha sa kanyang ginawa. Hindi nila in-expect na ganun lang kadali. One word, tigil. Tumigil ka. Tumigil ang malakas na hangin. Kumalma ka. Dan kumalma po ang lawa. Amen? Naging payapa na muli. And he asked them, he said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? Sa King James Bible po, why are you so fearful? How is that you have no faith? Diba? It is the Lord Jesus Christ asking the disciples. Amen? And we can apply it in ourselves. Marami tayong kinatatakutan sa buhay natin. Baka di natin kaya. No? Sigurado po yun na kung tayo lang, hindi po natin makakaya. Because without God, without Him, no, apart from Him, we can do nothing. Lack of faith, no,
yung makikita natin dito. We have to develop our faith. Are we still in lack of faith in God? Question. Tayo mismo, sa sarili natin, ang makakasagot niyan. Between you and God. Amen? Why are you so fearful? Bakit nga ba tayo natatakot sa mga bagay? Bakit tayo natatakot na sumubok? No? Okay. Paano kung may gustong ipagawa ang Panginoon and He is speaking to you? Ano kaya yung mararamdaman mo or maaaring magiging tugon mo sa Diyos? Second po, do not fear. O sabi ng Lord kanina, why are you so fearful? Sabi po dito, do not fear. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot. Sabi ng Lord, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will uphold you with my righteous right hand. Sino ba naman ang hindi matatakot nga, di ba? Sa hampas ng malalaking alon. Amen? And yung bangka nila halos mapuno na ng tubig. And anytime ay maaari na itong lumubog. Ginising nila si Jesus. Tayo po ba? Paano natin i-handle ang uno sa buhay natin? Knowing that God is with us. Kasi sinabi niya yan sa salita niya. Amen? Kahit saan kayo magpunta, sabi ng Panginoon, God is with us, sinabi niya yan. Kasama niyo ako kahit saan kayo magpunta. Do not be afraid, says the Lord. Pero, bakit nakakaramdam pa rin tayo? No? Or, nang pag tayo ay may problema. Pag nabalitaan natin na may sakit si nanay, may pinagdadaanan, no? And patong-patong na problema, parang hindi mo na kaya. Sabi nga sa message nung last Sunday, punong-puno ka na, di ba? Nasa iyo na ang lahat, dala-dala mo lahat, pasan-pasan mo lahat. Hindi naman iyon ang nais ng Lord. Amen po. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, sabi ng Lord, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Napakagandang paanyaya ng Diyos. Pag di mo na kaya, lapit ka sa Kanya. And every time na lumalapit ka sa Diyos, ano yung pwedeng ma-develop? Faith and relationship to God. Amen? Lubha ka ng nabibigatan. Sino ba may sabi sa yung pasanin mo lahat? Ang sabi ng Panginoon, come to me all of you are weary, and I will give you rest. All you have to do, lapit sa Panginoon. Amen? Praise God. Complete trust in the Lord, pang number 3 po. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Amen? Trust, tiwala, no? Sabi po dito, complete trust in the Lord. Kapag sa Diyos ka lang tumitiwala o nagtitiwala in all you do, in all your plans in life, because you entrust it to Him, hindi ka niya bibiguin. Amen? Kung ang mga disipulo ay hindi lumapit kay Jesus, ano po kaya yung pwedeng mangyari?
no? Maaaring lumubog ang bangka, pero hindi sila pababayaan ng Diyos eh. Nangako ang Panginoon eh. 'Di ba? Pero yung po kasing nangyari dito sa kanila, nung tansya na nila na papalubog na ang bangka, no? Saka pa lang sila lumapit kay Jesus. Because of lack of faith, dinaig sila ng takot, ng kaba, pagkataranta, nakalimutan nila, nakasama nila si Jesus sa bangka. Si Jesus na mapaghimala, no? Na makapangyarihan. When they ask him, baliwala lang ba ito sa inyo? Mga kapatid, totoo po yun, no? Na nakakaranas na tayo ng mga problema. And there are times na feeling natin, or even in our loved ones, naramdaman nyo na ba na parang, oy, baliwala naman ako sa kanya. Baliwala naman ako sa kanila. Baliwala yung nararamdaman ko para sa kanila eh. They don't care about me, but God care. Ang tao, babaliwalain ka. Pero ang Diyos hindi po nang babaliwala. Imbis po na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos, kapag lahat po ipinagkatiwala mo sa Diyos, it can develop your faith. Nagtitiwala ka sa Diyos dahil may pananampalataya ka sa Kanya. Huwag mong suluhin katulad ng nangyari sa mga nanatiling kalmado sa Jesus. No? Hinihintay lang ng Diyos ang paglapit mo sa Kanya. God always care for us. He care for His people. Amen? Do not lean, no, in your own understanding. Ganito ang tao. Kapag kaya ko to, magagawan ko ng paraan to. Kapag pumalpak, kaninong sisisi? Kay Lord. Hindi ako tinulungan ng Diyos. Kasi hindi ka lumapit. No? Ang nais ng Diyos palagi, yung paglapit natin sa Kanya. Kneel and bow down. Napakalaki, and pray. Napakalaki po ng nagagawa nito. Ibig sabihin, lumuhod ka sa Panginoon. Ibig sabihin, you have faith na may magagawa siya sa buhay mo. Amen? Number 4, believe. Sabi ng Panginoon sa John 14:1, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. When He calmed the raging sea and the strong wind with His powerful voice, it stopped in an instant. Mga kapatid, bawat pagsubok na ating pinagdadaanan o pagdadaanan, bawat problemang kinakaharap o kakaharapin pa, hindi pa yan dumadating sa buhay mo, may solusyon na ang Diyos sa mga yan. The question is, do you believe, trust, and have faith in God? Gaano ang pagtitiwala mo sa Panginoon? The storms in our life is just a test of faith. Gaano mo ba panghahawakan ang pananampalataya mo sa Diyos? Amen? Lalo ka bang tumatatag sa pananampalataya mo kapag may problema ka? Sabi ng Diyos sa kanyang salita, believe in God and also in me. How can we say we have faith but you don't believe? Pwede ba yun? You believe because you have faith. You believe in God, you believe in Jesus. Ano po yung ma-develop? Unwavering faith in God. Amen? The storms
in our life, dadaan lang yan. At sa bawat storm na yan, may natututunan tayo. Amen? Natututo tayong patuloy na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Natututo tayong lumuhod sa Panginoon. Natututo tayong magtiwala sa Panginoon. Natututo tayong patuloy na manampalataya sa Panginoon. Our faith in God. Amen? Sabi nga dun sa salita ng Panginoon, kahit na kasing liit lang ng butil or ng buto ng mustasa ang pananampalataya mo sa Panginoon, it can move mountain. No? In the middle of the sea, kaya yan gawin or makakaya yan through your faith. Amen? Praise the Lord and glory to God. Nire-remind talaga ako ng Panginoon, sabi ko nga, si Jonas or si Jonah, may pinagagawa sa kanya si Lord sabi niya nga, bakit kailangan pa na puntahan yung mga yan, mga sobra na silang masasama. Pero yung storm ng buhay niya is nung nakaranas din siya ng storm, nasa gitna ng karagatan, and he knows himself na siya yung reason bakit ang lakas ng mga ng unos that time. Sabi niya, sige, tapon niyo na lang ako sa gitna, kasi kapag hindi matitigil to. And then andun pa rin yung takot ng mga tao, but ginawa. And then walang ito yung kasi yung sa atin bilang mga tao, no? Bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga mananampalataya. May purpose ang Lord sa buhay natin. Amen. May pinagagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. But the problem is, pinatitigas natin ng ating mga puso. Hindi natin binubuksan yung puso natin. Ano ba yung gustong ipagawa ng Lord? Ayaw nating sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Pero maganda po yung kwento rin ni Jonas kung ating pong babasahin. And the will of the Lord ang nangyari. Hindi po yung will ng tao. So kung meron pang nais ipagawa ang Diyos sa buhay natin, sunod tayo. Huwag nating baliwalain. Ito nga yung salitang baliwala. Tayo, ang tao, ang nambabaliwala sa Diyos. Kapag wala tayong problema, sarap ng buhay, di ba? Pero pag may problema na, saka lang natin naaalala ang Panginoon. Ano ba yung baliwala sa English? English. Parang, ano ba? They care, nagkikare ang Lord sa atin. Hindi tayo baliwala sa Panginoon. Amen? So, the conclusion po, lagi nating tatandaan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo baliwala sa Kanya. Importante tayo sa Kanya. Hindi, bakit niya nagawang ialay yung Kanyang bugtong na anak para sa ating lahat? Para sa ating mga makasalanan. Because He loves us. Because we are so dear to Him. Ayaw niya tayong malayo sa Kanyang piling. Siya na mismo yung naghain ng dakilang alay para sa ating kaligtasan. All we have to do is believe and have faith. Ang daming himala ng ginawa ng Panginoon sa Bible. No? Mababasa natin yan. Masasaksihan natin yan sa Book of Matthew. Lahat yun, isa-isa. Sorry. Ipinakita ng Panginoong Jesus yung kanyang kapangyarihan. The miracles, no? Maraming gumaling na mga may sakit. Nakakita ang mga bulag.
nakalakad ang mga pilay o ang lumpo, nakapagsalita ang pipi, nakadinig ang bingi, etc. etc. Lahat po ng mga taong ito, nakamtan nila po ang kagalingan, naranasan ang himala ng Panginoon sa kanilang buhay dahil naniwala at nanampalataya sila kay Jesus na kaya silang pagalingin ni Jesus. Their faith sa gitna ng lahat. Kung makikita natin, may imagine natin kung gaano ang pila ng tao, thousands of people, bago sila mahipo ng Panginoong Jesus. Paago sila maabot ng mga kamay ng Panginoong Jesus. Nagtiis sila, no? Dahil hindi nila ininda ang init ng araw o ang maraming tao sa kapaligiran. Because they know in their heart that once na ma-encounter nila or mahipo sila or makalapit man lang sila sa Panginoon Jesus, gagaling sila. Through faith. So, habang naghihintay sila sa Panginoon, na-develop ang alin? Ang faith nila kay Lord. The storms in their life na nalagpasan nila. Be obedient. Ito ang nais ng Diyos. Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy tayong manimpalataya, magtiwala na patuloy na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Because the God we worship is God of hope. Amen? Let's close the Word of God. Father God, we praise, we worship, we glorify, and we honor you. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa mga salita mo na aming narinig. Salamat, Panginoon, knowing na kahit kailan hindi mo kami binabaliwala, na hindi mo kami babaliwalain, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Lord, hayaan mo ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na madagdagan ang pananampalataya sa iyo, Lord God, ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon, O Lord God. Sa bawat araw ng buhay namin, Lord, continue to let us hear your still small voice, Panginoon. Mangusap ka po sa amin, ano pa ba yung nais mo na gawin namin upang patuloy na ikaw ay aming maparangalan sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Sometimes we fail, Lord God, pero hindi mo tinitingnan yung failure na yun, Lord. Patuloy mo kaming niliyakap, patuloy mo kaming sinasamahan sa lakbay ng buhay namin, Panginoon. At salamat sapagkat nananatili kang Diyos sa amin, Panginoon, Lord. Sa kabila ng pambabaliwala namin sa iyo, sa kabila na kami ay nakakalimot sa iyo, Lord, kahit kailan di mo kami kinalimutan. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O Lord God. Lord, thank you so much. Thank you so much, O Lord God. Hayaan mo patuloy na yung faith namin, Panginoon, patuloy namin itong panghawakan, Lord God. In Jesus' name we pray, Lord. And through the power of the Holy Spirit. Amen and amen.